Simulat sa pool, laging binabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ating mga magsasaka ang nagsisilbing haligi ng ating ekonomiya. Sa kanilang mga kamay nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino, kaya naman nararapat lang na kilalanin ng kanilang kabayanihan at patuloy na suportahan ang kanilang mga mitiin. At bilang tugon sa kanilang sakripisyo at pagsisikap, matutunghayan natin ngayong araw ang paglulungsad ng panibagong pasilidad upang matulungan pa ang ating mga magsasaka na mapagaan ang bigat na kanilang pinagdaraanan at para masuklian ang kanilang tulong para sa bansa. Isang mapagpalang araw po sa lahat ngayong katapusan ng Hunyo 2025. Sama-sama nating saksihan ang inauguration ng Rice Processing System o RPS2 at turnover ng farm machineries na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture. Sa kasalukuyan po ay nakikita natin ang ating Pangulo kasama sina Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., si PhilMec Director Jonicio Alvindia, at si Deputy Director Joel Dator. At para bigyan pa tayo ng mga karagdagang detalye patungkol sa ating matutunghayan ngayong umaga, kasama ko po ngayon ang Head ng Facility Management and Field Operations Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, mga kababayan, si Engineer Raymond Andres. Magandang umaga po, Engineer. Maraming salamat po, Ma'am Gab. Ngayong araw po ay ating ipinagdiriwang ang inauguration ng isang state-of-the-art rice processing system at ang turnover ceremony ng mga makinaryang pansaka sa ating mga minamahal na magsasaka. Ito po ay handog ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture PhilMec sa mga magsasaka ng probinsya ng Nueva Ecija. Unang-una po sa mga makinaryang ipapamahagi ay ang 4-wheel tractors na may kasamang implements tulad ng rotavator, front loader at disc plow. Ang mga traktorang ito ay pangunahing ginagamit para sa land preparation o paghahanda ng lupa bago tamnan. Bukod po dito, ipapamahagi rin po ang rice combine harvesters na isa sa pinakamahalagang makinarya sa panahon ng anihan. Ang combine harvester naman po ay isang multifunctional na makinarya na sabay-sabay na gumaganap ng tatlong proseso ng pag-aani, pag-iik at paglilinis ng palay. Nakikita po natin ang Pangulo ngayon kausap ang mga iba't ibang miyembro ng farmers organizations mula sa Nueva Ecija na siyang makakatanggap ng mga makinarya galing sa pamahalaan na under ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Kanina, sir, nakausap natin yung isa sa mga benepisyaryo nitong farm equipment natin, no, mula sa Grano de Oro Farmers Agriculture Cooperative, dito yan sa Nueva Ecija. Sabi nila, meron silang 63 members na involving yung 350 hectares. Pero although na meron na raw silang harvester na ginagamit, malaking tulong daw po yung ibibigay sa kanila ngayong araw, lalo na sa panahon ng tagulan. Kasi mas mapapabilis yung kanilang pag-ani ng palay. Tama po, dahil itong ating rice combine harvester po ay napaka-episyente at mabilis na nakapag-aani ng ating mga palay. Lalo na po sa panahon ng kalamidad tulad po ng bagyo, ay makakapag-harvest na po tayo ng mabilisan sa ating mga bukiling. Tsaka sir, rin daw po kasi malaki raw yung binabayad nila kapag nagrenta raw sila ng harvester sa private. Tama po, ma'am. Kaya po namamahagi po tayo ng mga libreng makinaryang ito para po mas mapababa ang mga service fee o ang porsyento na ibabayad nila sa kanilang mga inuupahang mga makinarya. Opo. At kasama po ng Pangulo sa turnover ng farm equipment si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., at si PhilMec Deputy Director Joel Dator. Ngayon po ay bukod po sa ating mga farmer beneficiaries, sa ating farmer cooperative beneficiaries, kasama rin po natin ng Pangulo ang ilan mismo sa mga magsasaka dito yan sa bukod sa Science City of Muñoz, kundi sa buong probinsya ng Nueva Ecija.
Pagkatapos po ng turnover, ngayon po ay masasaksihan natin ang unveiling ng marker ng Rice Processing System 2. Isa po ito sa mga highlight ng mga programa natin ngayong umaga na isa sa mga makabagong pasilidad na layunin pang mapababa ang post-harvest losses at mapaunlad ang kalidad ng bigas na inaani ng ating mga magsasaka. Sir, bali itong RPS natin dito sa Nueva Ecija, no? Pang-ilan na po ba ito sa ating mga ganitong facilities sa Luzon? At mayroon na rin ba tayong mga ganito pa sa ibang bahagi ng bansa? Tama po ma'am, marami na po tayong mga naipatayong mga rice processing system sa buong bansa. Sa katunayan po ay 114 na po ang naitayo nating mga rice processing system na talaga namang nakatutulong sa ating mga magsasaka. Ang proyektong ito po ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest processing sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Sa ngayon po ay nakikita natin ang recirculating dryers na may kakayahang magpatuyo ng kabuuang 24 tonelada ng palay kada batch. Gawa ito sa stainless steel at may kasamang dalawang heating systems, generator set at iba-ibang accessories na mahalaga sa operasyon. Actually, sir, malaking bagay din itong dryer na ito, no? Kasi kanina, nag-ikot-ikot tayo, nakausap natin ng isa sa mga beneficiary na direktang makikinabang dito sa dryer na ito. Sabi ni Ma'am Army, matagal kasi yung pamilya niya, mga magsasaka talaga sila. Bukod sa libre na raw yung paggiling nila ng bigas, malaking bagay daw itong, lalo na itong dryer na ito kasi hindi na nila kailangan magbilad ng ani sa kalsada. Yes ma'am, tama po. Dahil po dito sa mga recirculating dryers na ito, mas mabilis at epesyente ito kumpara sa tradisyonal na pagpapatuyo sa araw at napakahalaga nito lalo sa panahon ng tagulan kung saan matangas ang panganib ng pagkasira ng ani. Oo. Tama yan, sir, no? Yan po ang goal natin dito sa PhilTech talaga, yung napag-usapan natin kanina, ang mechanization Yes, ma'am. ng Tama po. ating agrikultura, ano? So hindi na po sila manually magpapatuyo ng palay, ng ani nilang palay. Opo ma'am, sa pamamagitan ng mga recirculating dryers na ito, matutuyo na po ang kanilang mga ani sa pamamagitan ng paggamit ng mga efficient at mabilis na makinaryang pangtuyo. So sir, paano po ang magiging regulation nito? Kahit sino ba sa ating mga magsasaka pwedeng magpunta rito sa RPS para magpatuyo or paano po ba ang Tama sistema? po ma'am, lahat po ng mga magsasaka ay welcome po na gumamit ng ating mga recirculating dryers. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa pamahalaan ng lokal ng Muñoz para po sa proseso. Sabi nga rin po ni kanina, sir, no, na nakausap natin yung kasama ni Pangulo po ngayon, si Deputy Director PhilMec Deputy Director Joel Dator. Hindi lang daw po farmers ang makikinabang dito sa facility na to, but pati yung mga consumers at yung mga magbebenta ng bigas, kasi pwede silang makabenta and makabili ng magandang quality ng bigas sa mas murang halaga. Opo ma'am, tama po yan. Dahil itong mga pasilidad po natin na ito ay napapaganda at napapadami ang naaani po nating mga bigas. So bali, sir, mas malaki po ang output nito, tama ba? Yes ma'am, tama po. Bali po ang ating rice processing system ay merong dryer at rice mill na kung saan isa po sa mga direktang benepisyo niya ay ang pagtaas ng milling recovery, na kung saan ang dati po ay 55 to 58% at ngayon na po ay umaabot na po na hanggang 65% na nangangahulugang dagdag kita para sa ating mga I magsasaka. see. Pero sir, sorry po, matanong ko lang din. Ito po bang paggamit sa pasilidad na ito ay may kailangan pa rin po bang bayaran ng ating mga magsasaka? Paano po ang proseso natin dito, sir? Opo ma'am, kailangan pa rin may bayaran pa rin po ang ating mga magsasaka para naman po sa operation and maintenance ng ating mga makinarya. Ngunit ipinapangako po namin na ang output ng makinaryang ito na mas efficient at mas mabilis ay magkakaroon ng mas marami kumpara sa mga traditional nating mga pamamaraan. At ayan po ay kasalukuyan pa rin nating napapanood ang Pangulo kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., si PhilMec Deputy Director Joel Dator at si Muñoz City Mayor Alvarez.
At kasama rin po natin dito ang mga mahal nating mga magsasaka na sila rin ang mga direktang makaka-benefit dito sa ating RPS facility. Pero ito sir, ito pong mga magsasaka natin on their own, pwede rin naman po silang direktang pumunta rito kung gusto po nilang magpagiling, magpatuyo ng kanilang mga ani. Tama po ma'am, lahat po ng mga ating mga magsasaka ay welcome po na makipag-ugnayan sa ating local government of Oo. Muñoz para po makagamit ng ating mga facilities po. So oo nga po, through LGU ang coordination natin sir, no? Para Opo, din ma'am. hindi po magkaroon ng kaguluhan sa pagsischedule. Tama po ma'am. Yan. May mga plano pa po ba tayo sir na magdagdag pa po ng mas maraming facility sa buong Pilipinas? At tama po ma'am, marami pa Mhm. pong plano ang ating pamahalaan through DA Philmec na bumili pa ng mga mararaming rice processing systems kasama itong dryer at rice mill, at ngayon ay dadagdagan na rin po natin ang mga hauling trucks at pati po mismo ang warehouse ay papamahagi na po natin sa mga kwalipikadong organisasyon ng magsasaka ng palay at sa mga kwalipikadong local government units na makapagpatakbo ng ganitong klaseng pasilidad. Tama. Mga kababayan, ang pagdating po ng Pangulo rito sa Muñoz, Nueva Ecija ay bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng pamahalaan upang palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan, gaya nga ng nabanggit ni Engineer Andres kanina, sa pamamagitan ng mechanization at post-harvest support. Patungo po ito sa mas moderno, mas produktibo at mas matatag na sektor ng agrikultura. Ayan po, ngayon naman po ay nasasaksihan natin ang Pangulo na nasa harapan ng isang modernong pasilidad, ang multi-stage rice mill po. Isa po isang state-of-the-art na facility na ginagamit upang iproseso ang palay at gawing dekalidad na bigas na handa na para sa merkado. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, isa sa pinakamahalagang benepisyo ng sistemang ito ay ang pagtaas ng milling recovery rate sa 63 to 65% na mas mataas ng halos 7% kumpara sa pambansang average na 55 to 58%. Ibig sabihin po, mas maraming bigas ang nakukuha mula sa parehong dami ng palay na tuwirang nagdudulot ng mas mataas na ani, mas kaunting sayang at mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Actually sir, sa pamamagitan din ng facility na ito, no, mas malinis na rin po yung final output, yung magiging output ng bigas. Kasi sabi nga po nung nakausap ko na farmer beneficiary kanina, di gaya nga dati na nagbibilad sila ng ani nila sa kalsada, minsan may nasasamang mga bato-bato Yes ma'am, sa tama po. oo, sa bigas na nasasaka. Opo, kaya sa modernong pasilidad na po na ito, kinompleta na po natin sunod-sunod na mga bahagi na may kanya-kanyang tungkulin sa paglilinis, paghihiwalay at pagpapaganda ng bigas. Kabilang po dito ang pre-cleaner, destoner, husker, paddy separator, whitener, sifter, grader, polisher at color sorter na tumitiyak na ang bawat butil ng bigas ay malinis at mataas ang kalidad. Oo. So nakikita po natin, mayroon din po tayong control room para po sa buong operasyon ng ating rice milling facility. Kasama pa rin po ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. at Philmec Deputy Director Joel Dator. At ayan po ay nasasaksihan natin ang ceremonial switch on ng RPS facility na siyang magsisignal sa opisyal na pagsisimula, pag-aandar ng mga makina dito sa loob ng pasilidad na ito. Muli po, ang proyektong ito ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest processing sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong pasilidad sa pagpapatuyo at paggiling ng ating palay.
Sir, ano po itong bali tinitignan po ni Presidente ngayon? Yes po ma'am. Ito pong tinitignan ngayon ay ang ating paddy separator na kung saan pinaghihiwalay po natin ang palay at ang brown rice. Parang nakita ko kanina, sir, kung di po ako nagkakamali, parang may balat pa ng bigas diyan sa separator na 'yan, ano? Yes po. Ayan. At dito po ay pinaghihiwalay po natin yung palay at yung brown rice na yun. Oo, oo. Para naman po sa susunod pang mga proseso ng paggiling po. Ang Science City of Muñoz po kung saan nandirito ang ating RPS facility, sabi po ni Deputy Director Dator kanina, isa sa mga pangunahing hanap buhay dito sa lungsod ay talagang pagsasaka, sir. Kaya raw po isa ito sa mga napiling, yung LGU nito ay isa sa mga napiling benepisyaryo nitong ating RPS facility, sir, no? Yes ma'am, tama po. Kaya tinitignan po nating mabuti na ang mga makakapag-benefit po dito sa mga ipinapamigay po ng pamahalaan ay direkta sa mga farmers po natin na talagang nangangailangan ng mga ganitong pasilidad. Oo. Tinatayang may mahigit 6,000 magsasaka raw po dito sa lungsod ang nasa pangangalaga ng ating local government unit, na sila rin mga nag-aalaga sa halos 9,000 at 200 ektaryang lupang sakahan dito mismo sa lungsod. Sabi nga rin ni Deputy Director Dator na kasama po ng Pangulo ngayon, ang lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz ay napili bilang isa sa mga benesyaryo ng proyektong ito dahil sa kanilang malawak na produksyon ng palay na may potensyal pang lumago sa pamamagitan ng tamang suporta tulad nga nitong ating mechanization ng rice processing. Tama po ma'am, kaya patuloy po nating pinalalakas ang kabuuan ng sektor ng agrikultura, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga areas na malaki ang pangangailangan ng mga makinarya para po mas matulungan ng ating mga magsasaka sa kanilang produksyon at mas magkaroon sila ng mas maraming ani at mas malaking kita. From what I understand, sir, no, ang Philippine Center, ang office na po, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, ang lead agency talaga ng Rice Competitiveness Fund, no, o RCEF. Yes, ma'am. Ang particularly ang mechanization Program. component po, na kung saan namamahagi po tayo ng iba't ibang mga makinaryang pansaka sa nagagamitin ng ating mga magsasaka ng palay, mula po sa land preparation, sa crop establishment, harvesting and threshing, hanggang dito po sa post-harvest facility processing natin para po kumpleto na pong maipamigay natin ang mga kailangan po ng ating mga magsasaka mula sa pagpreprepara ng lupa hanggang sa magkaroon na po tayo ng output na bigas na gaya nga po ng ipinapakita ngayon dito na ready na po for market. So yan na po ang final na ready for consumption na yung ganyang klaseng bigas na po, sir, ano? Yes ma'am, tama po na ito po ay nagkakaroon po tayo ng mga sako-sako ng bigas na pwede na pong ibenta sa merkado. Okay. Sir, ano yan, sir? White rice lang yung na po-produce niyan, sir? Or paano po ba ang pag-harvest natin kung brown rice naman? Yes, ma'am. Bali, ito po, sa pinaka-output po nito ay white rice po, ma'am. Oo. Subalit may mga components po yan, ma'am, na nakadepende po kung ano yung gusto mong output na pwede mong iayos sa setting para makuha mo po yung I output na see. gusto mo. Oo. Sir, nag-iiba-iba po ba ng bigas ang pwedeng i-load dyan? Di ba may iba-iba tayong klase ng bigas sa market? Yes po ma'am, opo, iba-iba, lahat naman po ay kinikater po natin na kung ano man, kung saan manggaling mga farmers po iyan para po lahat po ng magpapagiling dito ay ma-accommodate po natin. Oo. Ang kagandahan po nito, sir,
itong ating facility na ito, pwede niya pong mapataas ang productivity ng ating mga magsasaka. At the same time, nagkakaroon po sila ng mas additional knowledge ba, mas malawak na kaalaman pagdating sa mga mas moderno at mechanized na gamit, makinarya para sa farming, 'di ba, sir? Opo ma'am, tama po. At dahil ang mga makinaryang ito po ay talagang nakatutulong sa ating mga kooperatiba, sa ating mga magsasaka, kaya po patuloy nating inihikayat ang ating mga magsasaka na magsumite ng mga application sa PhilMec para makatanggap din po ng ganitong klase ng makinarya. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa iba't ibang mga local government unit o sa mga staff po ng PhilMec sa bawat region para po mabigyan tayo ng impormasyon dito. Oo. Mas mapapadali po, sir, ang regulation po talaga kapag idadaan po natin through LGU or farmer cooperatives po, yung paggamit po ng facility. Opo ma'am, tama po. At dahil po dyan, mas magiging magaan ang kanilang trabaho, mas mabilis ang proseso ng pagsasaka, at mas maayos ang kalidad ng kanilang ani. Oo. So kung halimbawa pag gusto po nilang gumamit nga nito, pwede po silang sumangguni lang sa LGU or doon sa sa cooperative nila, Opo ma'am, tama po. Lumapit lamang po tayo sa local government of Muñoz para maasistehan tayo na maiproseso ang ating mga aning palay. Oo. Tutuusin, sir, malaking tulong talaga ito para mabawasan yung mga ginagastos ng ating mga magsasaka sa sa pagsasaka ng ani nila, tapos yung ang tawag mo ba dyan, sir? Paggigiling, di ba po? Opo. At kasama din po niyan ang pagtaas po ng kanilang magiging output na ani po. Oo. Ayan po. Kasi po, gaya po na nabanggit nyo kanina, mga 65% po ba, sir? Ang Milling recovery rate po. okay. Tama po. Na kung saan additional na kita po ito para sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin po niyan, mas maraming bigas ang nakukuha nila mula sa parehong dami ng palay na tuwirang nagdudulot ng mas mataas na ani, mas kaunting sayang at mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Okay. Ang ating pong natutunghayan na pamimigay ng farm equipment at pagbukas ng rice processing system facility na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture ay bunga po ng masusing pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gaya po ng binabanggit ng Pangulo sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinisiguro natin na walang maiiwanan at ang bawat isa ay mabibigyan ng pagkakataong maatim ang mas matiwasay at maginhawang buhay.